Okay, magandang araw, magandang umaga sa inyong lahat, guys. So, this time, grabe yung galit ni Basti Duterte kay General Torre dahil talagang binaypas nila si Basti Duterte. Yan, sinabi niya, pabait-bait ang buang. So, yun guys, sisikapin ko na tatagalogin yung bawat salita ni ah, Basti Duterte, Mayor Basti Duterte. So, wag na natin patagalin. So, play na natin yung video kung saan dito galit na talaga si Mayor Basti Duterte sa pagmumukha nitong general na ito. So, talagang sabi pa ni Basti, ginagamit talaga sa politika yung mga pulis. Wala man sana problema kung nagsabi siya ng diretsyo na ginagamit na siya ng isang politiko. Okay, sige, play na natin. Well, naram day. May gusto ninyo Gusto magawa. ko ibal ano sa katauhan kung any marching orders or directives gikan sa imuha padulong sa atong bag-o nga acting Davao City Police Office na si Colonel Marantan. Ang ako alang maintain na yung status quo. Labi na karon na pasod na ang kadayawan, yan ang mobilization na nasa mga tropa. So, takot-tako May pantayanan. Pero di man siya maglisod I'm sure na man siya mapangutan-an diha sa kuan among them kuan na experience small naman na crucial. So, ayun, sabi ni Mayor Basti, hindi na siya mahirapan dahil mayroon na siyang mapagtanungan na mayroong experience na. Tuloy. Padayon na ng status ko. Pero mao lagi bisag unsa pay ingnon nako, bisag unsa pay kuan, I don't think that it would matter sa gihatag nila nga sitwasyon sa kuha. Kay tungod, wa ko man gipili na sa Marantan, was not in the short list, and niangkon man si Torre. So, sabi ni Mayor Basti, hindi niya pinili daw si Marantan. So, dahil yung mga mayor may karapatan po pumili ng DCPO Director. Diba? Dahil si General Torre po ay Regional Director. Okay, go! Using his conclusion without any theoretical framework or any basis nganong yan ang gibutan si Marantan o yan ang gireshuffle ng mga makoy mahimo ana nata diha ron kay bisan pag So, sabi ni Mayor Basti, wala talaga siyang magawa. Dahil sila talaga yung nag-design. ko na sila, I doubt nga maminaw na nako kay wa magani ko gipapili. So Nag-doubt talaga si Basti na makinig sa kanya. Pero, talagang hindi yan makinig kasi hindi nga siya daw pinapili. Di ba? Grabe. do you think nga maminaw na paghahanin sila nako? So, sabi niya, makinig kaya itong pulis na ito. Diba? So, mo lagi to. Para sa mga ingon to ni Agi nga ihatag na to sila ang unsa total responsibilidad man na nila, trabaho man na sila. So, ayun, sabi niya noon na dati pa na ibigay yung responsibilidad nila dahil trabaho naman talaga nila daw. Tuloy. O niya, under oath man na sila. So, ilahang responsibilidad to serve and protect people, ihatag na to sila kay
it seems to them na sila may nahibaw gid ana, and it seems nga dili man po nila kinahanglan ang akong consultation. So, ayan guys, dahil trabaho nila, so ipinaubayan na ni Mayor Basti sa kanila. So, hindi na daw nila kailangan ng ang consultation kay Mayor Basti. Yan. Bahala sila. So, whatever mo yung mahitabuan Dre, out of the ordinary, ever since, moingon na kani si Torre, abot dere, pila lang kaadlaw niya, moingon natin sa conclusion na taga-grape, nagingunan ni crime, anak, kunya karon. So, ayun, sabi daw din ni Tory, dami daw rape, dami daw crime. So, hindi ba napapansin ni General Tory na ang Davao ay pangalawa sa mga safest city sa Southeast Asia? Grabe. Play. He's accusing his own men of creating a false reports. Ano ba? So, gumagawa talaga ng fake news kung si Tory. Yan. Pero kani tawhanan kaning pulisan wa ni kuan. Like I said, without any theoretical framework, he comes to conclusions. O nabasa yung thesis, o has he studied for it, wala man po. So, ayun, gumawa lang siya ng report pero wala siyang study. So, gumawa siya ng thesis, wala siyang study. Oh my God. So kapag bright ang buang, ingon siya nga, ingani ni, kay maoning Davao, maoning ko nakita ng basahan. So, kayo po umusga mga Dabawin nyo dahil ang lupit po ginawa ni Tory, no? Pa-bright talaga yung buang. Ang dami daw krimen, ganito, ganyan. So, ayan, pumapalag na po ang ating mayor. Grabe. So, binabi, outside mo gigamit na basis, show us for you to conclude na ingunana na siya. So, ayan, nangihingi ng basihan kung ano yung basihan ni Tory. Nangihingi si Mayor Basti Duterte. At delikado sa Davao, kay hindi na nagsusuntok ka, nagpapatayan ng mga tao. Ano ba naman yung mga report ni Tory? Grabe. Walang pinakamababang ang crime. Mababait nga mga taga Davao City. Bakit ganyan sila? Talagang fake news yung ginagawa ni Tory. Kaya na pong umusga mga kababayan. Talagang pilit sinisiraan ang Davao City. So nakakainis na rin mga kababayan, mga Dabawin nyo. Grabe, nakakainis din. Nakakainis na talaga yung mga ginagawa. Mga bangag ngayon. Mga pusang iring, mga tang-inumin, asong iro. Tuloy. See, show me. Show me what framework, under what theory, na maingon ka nga for you to conclude and do a massive reorganization of the police force in Davao City. So, yun ang isa sa mga pinapalagan ni Mayor Basti, yung reorganization na ang daming tinanggal ng mga opisyalis na dito sa Davao. So, grabe, malinis, peaceful naman ang Davao, pero bakit ganun? Kaya yun yung malaking tanong yan mga kababayan, mga Dabawin. So, talagang nakakainis, nakakagalit yung ginawa ni Tory. And for the longest time, and historically, these men have performed very well. Outstanding ang Davao ever since. Di palagi ako, kaniadto pagkikain na this
person, individual, who is a general appointed as RD, comes here with his so-called intelligence, unya conclude siya og ingon ana, ambot. During sa yung meeting ni Colonel Marantan, na ba'y express din na ngayon siya support or commitment nga ipangayo sa imo? Wa man po. For the most part, ako rin mo ginag-story na. Gibrief na lang ako siya. And I just told him, I'll give you the benefit of the doubt. Anak ko siya, I will welcome you. Ano lang ko. Mayon ta, hoping that you will do your job. Apas ko yun. Kung pananglitan na command conference ang atong Davao City Police Office na makikita si Colonel Marantan ng istorya sa iyang mga chief of police sa stasyon. Imbitahon ka, mutambong kayo. Oo, may kaso na. Pero Hindi mo na problema. Sila ang may problema sa kuha. Kaya ako ilang gi-bypass, hindi ko nila pabiliwanan. So, wala man yung problema sa ilang butang yun. So yun, sabi ni Baste, Mayor Baste, wala daw siya problema. Sila ang may problema dahil binaypass nila si Mayor Baste. Hindi nila pinapili. So ayun, dahil mayroon pong karapatang pumili si Mayor Baste. Yan, diyan po diyan po galit si Mayor Baste. Ang problema, ana, kung nitongtong sila dire with an agenda. Ayun. Pumunta sila dito, nagtungtong sila sa Davao with agenda. Anong agenda yon, Roy? Mao ng problema, which we will never be sure of. But the way this story is behaving, if he is not stupid, then he is somebody is telling him what to do. Mao na tinawag nila. Ako din na liko-liko na story kay mo taas man gud eh. Kung gigamit mo sa politika, wala tay mahimuan. Ana ra na. So, ang sabi ni Baste, 30, Mayor, kung ginamit kayo sa politika, sabihin nyo na. So, walang problema sa kanya. So, talagang halatang-halata yung galawan ni General Torre dahil hindi mo talaga pwedeng lukuhin ang mga Duterte dahil gamang-gama nila ang Davao City. Diba, sa kung may istorya na to, hindi pa ba din klaro tanan? Pero kani sir, just to clarify no, kay nag-ingon si RD Torre na nag-send daw siya og letter sa imo, si council inquiry na siya sir. Nag-send daw siya og letter sa imuha o for approval pa daw ang designation ni Colonel Marantan. So for clarification lang, Mayor, did you accept na ba? Or did you approve Wala the po kadawat og designation? letter. But since under the law, anyone itong gibutan rin, appointed or designated to that position as city director, we will wait, tanaw na to. Like I said, I told Marantan, barihan ako ang komportahan para niya. Kaya, di man po nakusag. Wala man siya nahimo pa. Di pa kaya rin to rin, patakagyaw-yaw. So, ayun, hindi pa nakita ni Mayor Baste yung letter, then talagang ayaw ni Mayor Baste kay Marantan dahil wala pa siyang nagawa. Then, sabi ni Mayor Baste, si Torre ay dakdak lang ng dakdak. Okay? So, gani si Marantan, wapaman siya giingon, wapaman siya gibuhat, siya ka ng mga analysis diyan nga bisag asa ra gipunit. So, yun, wala pang nagawa si Marantan. Mayroon daw siyang analysis na kahit saan kinuha. So,
Diyan galit si Mayor Basti. Sige lang. Let's give him a chance. Tanaw na to. Because, kasi di gusto mo trabaho yun sa tao. Paano na yung kaso? So, ayan, bigyan daw ng chance dahil gusto talaga daw magtrabaho para sa tao. Problema ana. Mao pud ni iyahang plea daw sa City Council inquiry, Mayor, na nag-ingon pud siya na nag-ingon siya sa mga Dabawenyos to give him a chance daw. Hindi, tagaan na to. Tagaan na to. So ditohan sa council, So, ayun, sabi ni Mayor Basti, bigyan daw ng chance. Sige, bigyan ng chance. na inquiry, nagpakita na dito si Brigadier General Torino, si Kel Marantan. Yes. Dapat schedule, yun nga, si Brigadier General Ardi Torre, naka-schedule po nga, sama ni Marantan nga makikutisi ko sa imo. So, Hindi, nagkortesiya na siya. mo na. Human, nagdiretso may o Davao City, Davao Arpo. Peace and Order. No, it's only Davao Davao. City. Arpo, tama. Original Peace and Order Council. 3-minute response niya na los-los. Three minute na response. Los. So, ayan. So, maniwala ba kayo dyan, mga Dabawenyo, mga kababayan, sa 3-minute response? So, dyan, pumalag na naman dyan si Mayor Basti sa mga kalokohan nila. Grabe. Man, tuog sa what will happen. Manifest law ba? Cannot prevent crime anywhere or in any place in the world. It will happen. Ano na yung isa ra mo, duha ra magani, isa ka barangayan na magani, conflict is always there. That's the reality of life. Nagkuhan niya, bot niya. Bot daw ni Motori. Yan yung sinabi ni Mayor Basti. So, walang ano yan. Imposible yan yung sinasabi ni Torino. Isa ka bulan sa diri, sige daw, kung sa'yo mo siya 3-minute response, has anything changed? Nanay na usab? So, 1 month na siya ngayon. May nagawa na ba siya? Wala. So, wala daw, wala. So, yung 3-minute response niya, wala nga eh. And what do you want? Does he want us to expect na pag-abot sa kuanin? After a few months, tungod sa yung giingon yan, yung 3-minute response, mahuman na ng problema na. Then show us. How maga ka? So, ayan. Magaling ka daw, Tore. So, pakita mo. Pero yung Mayor Basti namin, di mo mapaniwalan yan. Diba? Tuloy. May asang pao ni tawhanan. So ayun, nainis na talaga si Mayor Basti. Gusto talaga sampalin. Ang sarap sampalin daw. Woo! Tingnan mo yung Mayor. Mukha ni Basti, oh. Mayor Basti. Grabe. So, woo! Ang paon yun ako rin. Pag mo palag ni Swap, paon yun ako rin po. So ayan, talagang dahil sa mga pinagsasabi ni General Torre, ang sarap na talaga daw sampalin. Ang sarap sampalin daw. Sabi yan ni Mayor Basti, Mura yun ang usa na sa mga ambisyon sa kinabuhi mga general nga. So yun guys, sa bawat motor na tot, yun, nagmumura yan. Nagmumura. Siguro, tang inumin, pusang iring, asong iro. So, talagang naiinis talaga yung Mayor Basti natin. So, mga kababayan, dabawin nyo. So, anong husga nyo dyan kay Torre? So, talagang isang political harassment dito para sa ating mayor din. So, sabi niya, Mayor Basti, na isa sa mga
desire niya na makasampal ng general o makasipa ng general. Relax kayo. Kay, paminawa sa sa'yo. Tagay sa panahon. Umano ko paminaw niya. Actually, about sa diri nga nasa preconceived Kala lang. Very unfair ba? preconceived narrative Yes. sa nakita niya kuno nga datos aning atong lugar without even comparing it to anywhere else in the Philippines. So, sabi ni Mayor Basti, mayroon daw siyang nakitang datos sa Davao. Pero, ayan, hindi niya kinonfer kahit saang lugar sa Pilipinas. So, napaka-sinungaling talaga to. So, damay-damay na mula sa pinakaulo nila hanggang pababa na yan, ha? Balos-los kay Marvel. So, ayan, puro na sinungaling. So, wala na tayong magawa dyan. Lalo na yung sinabi niya dun kay Councilor Tek Ocampo na police visibility sa harap daw ng compound ng QGC. Dahil dyan daw lumalabas, exit point. So, napakagulo, ha? Talagang pag sinungaling, wala na talang tatama sa mga pinagsasabi nila. Kayo po. Diba? Sinungaling na. Sinungaling pa. Okay lang ta kung na-ipriba. Okay ra. Dawato ni mo. Bisag di Dili man. Di man sa ingon nana. Ah. Look at the scale ba. I-scale ni mo, you have a population of 2 million. Dagang factors that you have to consider before you can, really evaluate or have a proper assessment of the situation or the vision of the situation. Each crime, each issue, each case has its own complexities. Na kanya-kanya sariling, and it's unique. Ang kada usa diha. Abot niya sa dere, abot buot og istorya. Nagbit-bit og naratiba ba para ingnon niya nga Dumating na siya sa Davao, naggawa-gawa siya ng kwento about Davao na wala naman siyang pruweba. So ayan, galit na galit yung mayor namin talaga. Napakasinungaling motore. mauna. May pod nakailag pod ang What's also worth noting, Mayor, no, katong sa council inquiry na ni-agree si RD Torre na ang selection process daw sa DCPO chief karon na disregard ang provision sa RA 697. So by admission, nagoy. Yeah. Siya nag-agree. Ikan siya. Tapos na Niya siya na pong nagitudlo po niya ang taas. Nagisugo lang daw siya. So klaro na. So, ayun. Sa lahat ng mga ginagawa ni Torre, ang dami niyang mga sinasabi. Then, sabi niya na pag-utusan na talaga daw sa taas. Sino ba talagang taas niyan? Sana mahulog na yan. Ihulog ka na sana. Sa pamandi you refer to the minutes of that council session. It's there. Gikan na siyang baba. Wala man na. Magpabungol-bungol lang na. Atik-atik. Patanga-tanga dayo. So, yun. Sinabi ni Mayor Basti Duterte, pabingi-bingihan, patanga-tanga, pa hindi alam, napag-utusan, ganun. Grabe. Gisugo lang ko. Kanan. So, yun ang sinabi ni Mayor Basti, tang inumin daw mo. Oh. So, ayan. Tang daw inumin mo, Torre. Usang iring daw. Iyor na ay dako na itong maabot nga
activities no, ang Kadayawan preparations. Kini subay sa pagkutisikol ganina ni Colonel Marantan, unsa na ba'y mga latest karon nga direktiba nimo yo sa ato ang mga kauban sa PC order din sa Davao nga labi na sa public safety, sa 911, Sa for Kadayawan, no? Yo, Wala may klaso. Prepared taan na unya template na. Okay. So every year, mo na gina-maintain lang nato nga template, na gina-apply lang nato na permit with improvements sa mga previous years, no? So utahin na tayo nakita previous Kadayawan medyo kailangan i-improve. Problem na to. Pero di tamang problema na as long as all peacekeeping agencies follow the template. And ang nagkuan ana interagency maguna siya nga unsa nga effort. So na task force Davao, na PNP, naapot ang mga taga-gobyerno, mga auxiliary units. So ang PSSO. Okay. So dako na siya nga kuan na mobilization, may tabo or Kadayawan, but I'm confident nga it's working, it's effective, and but only God can tell. So mas importante gyapon ang culture of security gyapon. Ang ato ang slogan or ang motto na to, kung may nakita, magsalita. So ang participation sa mga tao, sa mga Davaoenyo, importante gyapon gayo. Importante kayo ang pagdisiplina sa kaugalingon, pagka-responsable nato ng mga lumulupyo dahil sa ato anak bayan. So imong na-mention ganiha, Mayor, na kaning nahitabo with the change of leadership. Unya, karon po na pay bag-o na balita na ang VPSG ni VP Inday ipangkol. So the question here is, which is I think the question po of some Davaoenos, are we not worried or should we be worried na ang security ma-compromise because of Nabala ka gimi Mayor, kami nga taga-Davaoen yun. Tagaan na ito mong perspective. Panahon sa una, ganyan to, sa PRD may kuan. Wala man ang buhata yun ni PRD kang Leni Robredo. Siyempre, iyaha man ang katungod na nasa security because Robredo used to be in the second highest position sa Pilipinas. So, karon